With the confirmation of the Chinese embassy, we now know that there was a secret agreement. Kumbinsido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mayroon ngang pinasok na kasunduan ng nakaraang Duterte administration sa China na umano'y isang gentleman's agreement. Ang sinasabing gentleman's agreement ay may kaugnayan sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Para kay Pangulong Marcos, ang kasunduan na ito ay isang secret agreement. Sa akin, in my mind, meron talaga silang secret na patago na usapan. Maliwanag na para sa akin, may usapan sila na tinago nila sa taong bayan. Kaya naman may ilang question na iniwas si PBBM ukol sa isyung ito. Now we need to know, what did you agree to? What did you compromise? Ano yung pinamigay ninyo? Bakit nagagalit sa atin ang mga kaibigan natin sa China dahil hindi kami sumusunod? Ano yung dapat namin gawin? Anong laman ng secret agreement na yan? At pangatlo, bakit secret? Pagka masagot natin yung tatlong yan, magiging mas maliwanag yung issue na yan. Nagtataka ang Pangulo kung bakit hindi ito naidokumento samantalang isang abogado si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ni PBBM, wala siyang alam sa sinasabing agreement na ito. Hindi namin alam, walang dokumento. Hindi ko nga maintindihan. Very experienced lawyer si President Duterte. Ang abogado, lahat gusto nila nakasulat lahat yan. Bakit walang nakasulat na kahit isang papel? Bakit walang video? Bakit walang announcement? Nothing. Bakit hindi nila sinabi? Kung gusto nila isikreto, bakit hindi nila sinabi sa amin nung kami pumasok? Na sabihin, meron kaming usapan, dapat sundan natin. Kaya ang panawagan ni PBBM, dapat liwanagin itong mabuti ng nakaraang administrasyon. Tanong natin sa kanila, kaya walang dokumento. Sige, ano ba talaga? Ikwento naman ninyo kung ano yung nangyari. What part did you play in all of this? We need to clarify the situation because nalalagay ang Pilipinas sa alanganin. Paano mo gagawin yung tama kung hindi mo alam na meron palang secret deal dun sa tabi, may side deal. Ayon pa kay Pangulong Marcos, walang alam rin dito si National Security Advisor Eduardo Año na dating kalihim ng DILG sa ilalim ng Duterte administration. We've talked about it. And hindi siya kasama sa usapan. He was part of the cabinet, but he wasn't part of the discussion. So he said that he had some vague knowledge that, of course, that we were talking to China, but we are always talking to China because we're trying to minimize the tensions in the West Philippine Sea. So, but who are the others that were involved? Sino ba ang kakausapin ng Embassy of China or China pagka magkakaroon ng secret agreement? Sinong kinausap nila? Tanong natin sa kanila. Tanong natin sa official. If I made an agreement with anyone, you can ask the foreign secretary. Handa namang makipag-usap si PBBM kay FPRRD ukol sa pagbusisi sa mga dokumento ukol sa pinasok na kasunduan ng nakaraang administrasyon. Send those documents to me and then we'll sit down and discuss it. I'll do my homework first.